أشهد أن لا إله إلا الله. Narinig niyo po ang kapatid nating si Ustad Barcelon ng pananampalatayang Islam at tatayo naman po ang kanyang katunggali, ang magiting na si Reverend Armando Duca. Palakpakan po natin. At mga Kristiyano, ako po ay nagagalak sa unang pagkakataon. Ako po ay nagkaroon ng pagkakataong makipag-dialogue sa isang autoridad sa pananampalatayang Islam. Binabati ko si kagalang-galang na Ustad Ahmad Barcelon sa kanyang sigasig sa pagpapalaganap ng kanyang niyayakap na pananampalataya. At kung bakit niya pinanghahawakan ng kanyang pananampalataya, naniniwala akong siya ay mayroong malalim na pagsasaliksik. Meron pong nag-abot sa akin ng babasahin ito na pinamagatan ang talakayan sa pagitan ng Kristiyano at Muslim. At nang ito ko'y aking basahin, first time ko hong nabuksan na aking kaisipan sa mga ganitong usapin. Kaya lalo akong nagsumigasig na magkaroon ng malapitang pakikipag-usap sa mga mananampalataya ng Quran o ng Islam, sapagkat nais ko ring malaman kung ano ba ang katotohanang pinanghahawakan ng mga kapatid na Muslim. Marami po kayo ngayon sa hapong ito, at hindi ho kayo pupunta rito kung hindi ho kayo naniniwala at naninindigan sa inyong pinanghahawakang pananampalataya. Ang aking magagawa siguro ngayong hapon ay ilahad kung ano ang aming paniniwala bilang Kristiyano. Ako'y namulat sa isang Kristiyanong pamilya, sa isang Kristiyanong bansa. Wala akong naririnig na pangaral na Islam. Wala akong nalalaman patungkol sa Quran. Hindi ako nakahawak ng libro ng Quran. Kaya kung ako ay magsasabing mali ang Quran, ito po ay isang hindi po fair judgment, sapagkat hindi ako naging inside observer kung ano ang nilalaman ng Quran. Subalit sa ngayon po sa aking napag-alaman at nabasa sa ibang maraming talata sa Biblia, doon po nakasaad na si Kristo nga, itong Jesus na taga-Nazareno, ay naipako sa krus. Totoo yan. Namatay at muling nabuhay. Ito po ay mayroong mga Old Testament biblical typology and prophecy na kung uugatin natin ang lahat, ito'y tumutukoy lamang sa pinaka-ultimate sacrifice o offering na ito ay tumutukoy sa isang kordero. Ang sabi po sa John 1:29 ni Juan Bautista, ang sabi niya, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Masdan ninyo ang kordero na mag-aalis ng kasalanan ng mga tao. Ang tinutukoy niya po ay yung Jesucristo. Ito po ay isang figure of speech. Hindi naman po apat ang paa ni Kristo at wala pong balahibo para tawaging tupa. Ngunit ito ay figure of speech na tinatawag niyang tupa sapagkat ito ay sumisimbolo o ito ay isang fulfillment ng typology sa Old Testament sa Exodus chapter 12, na doon ay may tinutukoy na isang Passover lamb. Kaya po ang mga Kristiyano ay meron po silang celebration ng Passover. Yung Passover lamb po, ito po ay naganap sa Ehipto, sa Egypt, nung nagkaroon po ng 10 salot at ang ika-10 salot na ibinigay po ng Yahweh na pinaniniwalaan at sinasampalatayan ng mga Kristiyano
Yung ikasampung salot po ay ang pagkamatay ng firstborn. Bawat firstborn. Ngunit sa gabing yun, sangayon doon sa Exodus chapter 12 ng Biblia, ang sabi po, kumuha kayo ng tupa. Isang tupa na walang kahit 1 year old, at ito ay inyong kunin sa ikasampung araw sa buwan ng Abib, first month. At sa ika-14 or 14th day, ang tupa ay inyong papatayin. Ang kanyang dugo ay ipupunas ninyo sa pintuan ng inyong mga bahay. At sa loob naman ng bahay, kakain kayo ng roasted lamb, inihaw na tupa, kasabay ng pagkain ninyo ng mga gulay na mapapait. At ang inyong mga damit ay nakarolyo. Ang manggas nakarolyo, at kayo'y kakain ng nagmamadali. Sa gabing yan ay dadaan ang angel of death. At ang bawat bahay na walang dugo ng tupa sa kanilang mga pintuan, ang bawat panganay ay mamamatay. Nangyari anong gabing yon na sinunod ng mga Israelita yung ipinagbilin. Kung kaya nang dumaan yung angel of death, ang sabi po sa Exodus, walang bahay na walang patay, sapagkat ang bawat bahay ay mayroong panganay. To make the long story short, nagkaroon po ng Exodus, nagkaroon ng exit, ito pong bansang Israel from Egypt, patungo sila ng Promised Land. At ang sabi po sa kanila, as an everlasting ordinance, obserbahan daw po nila ang Feast of the Passover. Sapagkat yun daw po ang panahon, hanggang sa ngayon, inobserba nila na God passed over them. Ang sabi doon, when I see the blood, I will pass over you. At ito po, sa aking paniniwala at pananampalataya, ito ay sumisimbolo kay Jesucristo. Nang sinabi ni Juan sa John 1:29, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world, ang tinutukoy niya po ay ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng sala ng mga tao. Kung kaya naniniwala kami Wala ka sa buhay mo, ginusto mo yan. sa pagsampalataya sa dugong na ibuhos ng Panginoong Hesukristo, magkakaroon ng kapatawaran. Dahil nandito, inuugnay namin itong pangyayari ito sa New Testament, na kung saan sinabi din ng mga ebanghelista katulad ng Matthew 27 verse 35, Marcos 15:24, Lucas 23:33, John 19:23, na si Jesus ay naipako sa krus. Doon po ating mababasa. Bago po doon, sa Marcos 15:13 at 14, sa Lucas 23 at 21, sa Juan 19:6 at 15, mayroon pong pangyayari na itong si Jesus ay nakaharap doon kay Poncio Pilato. At pinamimili ang mga taong bayan kung sino ang kanilang pipiliin, si Barrabas ba o si Jesus. Ang sagot po ng taong bayan, palayain si Barrabas, si Jesus ay ipako sa krus. Doon, yun lang po mababasa natin. Dahilan po doon, sa mga nababasang yon, naniniwala po ako na itong Kristo, Jesus, na taga Nazareno, siya nga ay naipako. Maliban doon sa mga ganong informasyon at mababasahin, hindi ko na ho alam. Sapagkat hindi ko siya nakita, hindi ko siya nahawakan, narinig ko lang at nabasa sa Biblia. Kaya kung mali ang Biblia, mali ang aking pananampalataya.
Ngunit kung tama ang Biblia, tama rin ang aking pananampalataya. Isang malalim na usapin na patunayang tama o mali ang Biblia. Ito'y nangangailangan na isang malalim na pagsususi. Kakailangan natin dito ng mga historical facts, mga archaeological research, at marami pang iba. At ako'y naniniwala ng mas malawakan pang pagbabasa ang kinakailangan. Subalit sa hapong ito, isa lang ang aming napagkasunduan muna, ni kapatid. Tinatawag ko siyang kapatid, maaari hindi kami magkapatid sa pananampalataya, ngunit bilang isang Pilipino, siya ay aking kapatid. Filipino brother. At sa ating bansang Pilipinas po, we have the freedom of religion. We have the freedom to express what we believe. But ladies and gentlemen, let us know what we believe. And let us prove what we believe. Alamin natin kung ano ang ating paniniwala. At tiyakin natin na tama ang ating paniniwala. Kaya po tayo nag-aaral. Ito po ay hindi po masama. Ako'y naniwala hindi ito masama. Bagamat ang iba ay nagsasabi, ito ay masama, itong ginagawa natin ay masama. Kaya yung iba po sa aking mga kasamahan ay tumutol at hindi nga ako sinamahan. Kaya nakapansin niyo ako ay nag-iisa dito. Subalit niyo ako nakaramdam ng takot. Sapagkat ako ay naniniwala na ang aking kaharap ngayon at katunggali ay isang maginoong kausap. At katulad ng kanyang nasabi, pag aking napatunayan, yayakap siya sa aking Wala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. At kung siya rin naman, sasabihin ko naman, napatunayan niya, without a shadow of doubt, na ang kanyang pananampalatayang Islam ay ang tama. Hindi ako magdadalawang isip na yakapin ang kanyang. The death of Christ, ang kamatayan po ni Kristo Jesus na niyayakap ng Kristyanismo, ang kanya pong kamatayan ay foretold in the Old Testament, na ihula sa lumang tipan. Doon po sa buhay ni Abel, nang siya'y naghandog. Doon po sa paghahandog ni Abraham sa Mount Moriah, sa mga sakripisyo po ng mga patriarchs, sa Passover Lamb ng Egypt, sa Levitical sacrifices po, sa Leviticus chapter 1 hanggang chapter 7. Lahat po ng ito ay sumisimbolo sa kamatayan ni Jesus Christ. At kung ating pong titignan pa ang ibang mga talata at ating puugnayin at pugatin ang purpose ng incarnation, ang layunin ng pagkakatawang tao ni Kristo, katulad sa sinasabi sa Marcos 10:45, sa Hebreo 2:9 at talatang 14, sa Hebreo 9:26 at sa unang Juan 3:5. Ang sabi po doon ay si Kristo ay nakatawang tao. John 1:1 and John 1:14. Nagkatawang tao po siya upang ang kanyang katawan ay ihandog na sakripisyo. At ang pagkasabi naman sa Hebreo 2:14 at 15, ito po ang sinasabi doon: yamang ang mga anak ay may katawan, may laman at dugo.
siya rin naman, tumutukoy kay Jesus, ay nagkaroon ng laman at dugo upang sa kanyang kamatayan, magapi niya siya na may kapangyarihan sa kamatayan. Walang iba kundi yung tinutukoy ng dyablo. Ang paniniwala po ng Kristiyano, mas mahalaga hindi ang Christmas o yung pagkabuhay daw ni Kristo. Hindi daw yun ang mas mahalaga sa pananampalatayang Kristyanismo. Ngunit ang mas mahalaga daw po ay ang kamatayan ni Kristo. What? Bakit daw po nasabi yun? Sapagkat ang kanya pong kamatayan ay meron pong kung tawagin ay substitutionary, bilang pong kapalit, vicarious, siya po'y pampalit. Doon sa mga tupang inihahandog sa Old Testament, siya po yung tupang tinutukoy at siya po yung umako ng kasalanan ng mga tao. Totoo yan. Yun po ang pananampalataya ng Kristiyano. At kung ating titingnan ang gospel, ang ebanghelyo, sa 1 Corinto 15, 1 hanggang 5, gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, yung mga evangelist, tumutukoy po ito sa the life of Jesus Christ, the crucifixion of Jesus Christ, the death of Jesus Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Yun po ang nilalaman ng mga ebanghelyo. Kaya kung aalisin po natin ang kanyang pagkapako sa krus, ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay na maguli, mawawala ng laman yung ebanghelyo. I would say, the heart, ang pinakapuso ng pananampalatayang Kristyanismo ay nakapokus sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo. At yan po, napakarami ng mga talatang ating makikita at matutunghayan na maaaring ang bawat isa ay pabulaanan ng aking katunggali sa kanyang pag-aaral, na gusto ko ay mapakinggan kung paano niya yun may paliliwanag. Hindi ko po sinasabi na I have all the truth. Maaaring 99.9. Nagbibigay pa rin po ako ng porsyento at pagkakataon na maaaring ako'y mali sa aking paniniwala. Sapagkat wala ho tayong laban pag ating kinalaban ang katotohanan. Ang sabi sa John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya sana mga kapatid, sa ating pag-aaral, maging masipag tayo at maging bukas ang ating isipan. Huwag maging bias ang ating mga isipan. Bigyan natin ng pagkakataon na yung tunay na katotohanan ang siyang mag-akay sa atin sa landas ng kabutihan, sa landas patungo sa ating manlilikha at patungo sa ating pakunlad. Salamat po. Unang katanungan po, Reverend, sa 5 minutong direct examination. Ginusto po ba ni Jesus na siya ay may pako sa krus? Ginusto po. Meron po bang talata sa Biblia na yakap na ako na sinabi niyang gusto kong may pako sa krus? Ngayon din po yayakap na ako. Bakit may sinabi si Kristo, gusto ko nang may pako sa krus? Gusto ko makita yung talatang yun. Unang tanong pa lang po yan, Reverend. Dahil unang tanong pa lang po, yayakap na ako. Tatalikod na kagad ako sa aking paniniwala.
1 hour later. Isang talata lang po, Pastor, sa libu-libong talata. Sa unang tanong ko. Yayakap din kaagad ako. Tatalikuran ko na ang aking mga pinakamamahal na kapatid kong ito. Makinig na lang tayo, oh. 2 Pwede ba? hours later. Isang talata na Ginusto po ba ni Jesucristo na siya'y maipako sa krus? 3,000 years later. Hindi nyo kami ako na di-video yun. Ano na? Konting katahimikan lang po kasi hindi makapag-concentrate itong ating kapatid na reverend. Tahimik lang po, tahimik lang. Okay, babasa po ako sa Matthew chapter 26. Verse 17. Ito po ang nasasabi. On the first day of the feast of the unleavened bread, the disciples came to Jesus and asked, "Where do you want us to make preparations for you to eat the Passover?" He replied, verse 18, "Go into the city to a certain man and tell him, the teacher says, my appointed time is near. I am going to celebrate the Passover with my disciples at your house." So the disciples did as Jesus had directed them and prepared the Passover. When evening came, Jesus was reclining at the table with the 12. And while they were eating, he said, "I tell you the truth, one of you will betray me." They were very sad and began to say to him one after the other, "Surely not I, Lord." 23. Jesus replied, "The one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me." 24. "The Son of Man will go just as it is written about him. But woe to the man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born." Then Judas, the one who would betray him, said, "Surely not I, Rabbi." Jesus answered, "Yes, it is you." While they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which I poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom." Ito po sabi po ni Jesus, "This is my body." Sa tinapay, "This is my blood." Ako'y naniniwala na tinutukoy dito ni Jesus, yung katawan niya ay yung tinapay ay simbolo ng kanyang crucified body, bruised and broken, at yung saro po, yung drink, ay kanyang dugo. Gunggong! Understanding, Barinig kita sa mukha eh! reading between the lines, it means death. And he knows beforehand. Alam niya na. Because this is their celebration of the feast of the Passover. Tinatanong ko po, Pastor, hindi po ganyan. Ang katanungan ko ay napakalino po sa unang tanong lang. Ginusto po ba ni Kristo na siya'y mamatay? O maipako sa krus? Yun lang po ang katanungan. Ang sagot ko naman, kapatid, sa mga pangyayaring ito at sa kanyang mga sinasabi, naniniwala akong ginusto niya. And sa kanyang panalangin sa Gethsemane, nang si Jesus Christ ay nanalangin 3 times, ang sabi niya, "Father, if it is possible," sa verse 36, let this cup pass over me." 3 times. Hinihiling niya sa Ama na huwag niya nang daanan yung cup of suffering. I believe it points to his death. But then he said, "Not my will, but your will be done." Kumusta po kasi ang oras ko eh. Okay lang.
tanong lang na gawa ko tuloy. Dapat 7 sana. Pero di bali, ayos lang. Palakpakan po natin si Reverend Armando. Sa ikalawang tindig po, tatayo po ating kapatid na si Ustad Barcelon. 15 minutes. Unang tanong pa lang ay hindi na ako sinagot ng maayos ng ating napakagaling na katunggali. Ang katanungan ko sa kanya ay kung meron bang isang talata sa Biblia na ginustuhan ni Jesus na maipako siya sa krus o mamatay siya o mapatay siya ng 3 araw at muling mabuhay. Nagbasa siya ng napakahabang talata sa Biblia, wala roon yung aking katanungan, kasagutan sa aking katanungan. Bandang huli, itong huling sagot niya sa akin, nakatutuwa, kontra pa dun sa kanyang hinahanap na kasagutan. Bakit? Yung binasa niya ay yung oras na kung saan si Kristo, nalaman niya sa mamamagitan ng kanyang pagiging isang propeta na siya'y mapapatay, may papako sa krus. Binasa niya yung talata, Mateo 26. Naray pa ibang talata sa Lucas yan. Siya nagpunta nga sa Gethsemane. At siya ay nagsumamo sa Diyos. Ang sabi niya, hanggat maaari ang ako, lumampas sa akin ang sarong ito. Ibig sabihin, ayaw niyang mamatay. So good. Ayaw ni Kristong mamatay. Ayaw niya. Kami ngunit wag ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo, Ama, ang siyang mangyari. Tinatanong ko lang kung ginusto ni Kristo ang bagay na ito. Bakit ko natanong yan? Sapagkat, unang-una, kung tunay nga na mangyayari sa Kanya na siya ang magliligtas ng kasalanan ng sanglibutan, He will submit Himself fully unto God. Wala siyang hihilangin kundi, O Diyos, O Ama, tinatanggap ko kung ito ang aking nakatakda sa akin. Ngunit sabi niya, hanggat maaari, 3 times sinabi ni Pastor sa Gethsemane pa raw, nalupak sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Sabi niya, lumagpas daw sa kanya. Ayaw niyang mamatay. So in other word, totoo nga ba siyang namatay? Naipako sa krus. Kasi yun ang pinakapaksa eh. Nag-lay down ako bilang isang negative. At ako rin ang unang tumindig. Nag-lay down ako ng talata kanina sa Biblia. Inuna ko muna ang Quran sapagkat yan ang aking pananagutan sa dakilang tagapaglikha. Unahin ko ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinarating ko na ang salita ng Allah sa kanya, wala na akong pananagutan. Ngayon, dadako ngayon kami dito sa Biblia. Nag-lay-down ako na isang talata sa Biblia. Kanina, talata na kung saan ang ating paniniwala tungkol sa mangyayari kay Kristo sa hinaharap. Siya ang nagsabi. Siya na mismo lumabas sa kanyang bibig. Yung magaganap sa kanyang sarili. Ano raw sabi niya? Sabi ng mga eskriba, Guro, magpakita ka sa amin ng tanda. Tanda ng iyong pagiging propeta. Sabi ni Kristo, itong mga laing ito na mga mapakalunya, mapamusong, nanghingi na isang tanda sa akin. Di ko sila bibigyan ng isang tanda. Maliban sa isa. Yung binasa natin kanina. Ano sabi niya? Kung ano ang mangyayari kay Jonas ng 3 araw at 3 gabi, yung focus sa namin. Sapagkat may tultok-tultok pa yun, ibig sabihin tuloy-tuloy po yan. Ito po ang pinagpirmahan namin na topic. Pero nung original, ni Reverend Armando Duca. Pirmado niya po ito. Ito po ang paksa. Kami ni Reverend Armando C. Duca sa panig ng Kingsway Fellowship International Philippines Incorporated at Ustad Ahmad Barcelon sa panig ng Islam ay nagkasundo na magharap sa isang maginoong talakayan sa paksang si Jesus ba ay naipako, namatay at muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw para sa kaligtasan. Yan po ang nilalaman ng aming pirmahan ni Reverend Armando Duca. Yun ang kanyang patutunayan ngayon. Naglatag po ako kung si Kristo ba'y naipako, namatay, na 3 araw at muling nabuhay. Naglatag po ako na isang talata. Gusto kong marinig sa kanya sapagkat yan ay kanyang paniniwala, ang Biblia. Kung sinasang-ayunan niya yung talatang inilatag ko, ang akala ko yun ang kanyang bibirahin, yung talatang binanggit ko kanina. Sapagkat dapat ipagtanggol na yun, pananagutan niya yun eh. Bible niya yan eh. Ipagtanggol niya, anong ibig sabihin kaya ni Kristo doon? Nasabi niya, isang tanda lamang ang may pagkakaloob ko sa inyo kung papaanong si Jonas
napa sa tiyan ng balyena ng 3 araw at 3 gabi, ganon din naman ang anak ng tao na mapapasa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Eksaktong 72 oras. Ang sinabi ni Kristo na tanda na magaganap sa Kanya. Yun ang sinabi ni Kristo. Kung paano daw ang naganap kay Jonas, ganon din ang magaganap sa Kanya. Sa Kanyang pagiging isang propeta, yun ang sign na binanggit ni Yesu Kristo. Eh tanungin natin, sabi niya, likeness of Jonah. Kung paano si Jonah ay napasa tiyan ng balyena ng 3 araw at 3 gabi, ganun din naman daw siya. Ganun din naman sa ilalim ng lupa. Eh ano ba nangyari kay Jonah? Pag-aralan natin. Sabi niya, ganun ang tanda. Sabi ni Kristo. Si Jonah po, balikan natin ang aklat ng Jonah sa Lumang Tipan. Yan po'y 4 na chapter lamang, 4 na kabanata sa kanilang Biblia pala. Sa Jonah, sa aklat ng Lumang Tipan. Si Jonah po inutusan sa bayan ng Ninive sapagkat dumating na sa pandinig ng dakilang tagapaglikha ang kasalanan ng bayan ng Ninive. Ang kanilang mga pangangalunya, ang kanilang lalaki sa lalaki nagtatalik sa isa't isa. Ano po, babae sa babae ay nagtatalik sa isa't isa. Sobra na ang kasalanan ng bayan ng Ninive. Umabot na sa pandinig ng dakilang tagapaglikha ayon sa kanilang Biblia. Inutusan si Jonah na pumunta sa bayan ng Ninive, ngunit ano ginawa niya? Tumakas po siya at napasa Tarsis. Ayaw niya sapagkat natakot siya doon. Sapagkat alam niya na sobra ang kasamaan ng bayan ng Ninive. Sumakay siya ng barko papunta ng Tarsis. At sa paglalakbay ng barkong yaan, dumating ang isang malaking dilubyo. Ayon sa paniniwala ng mga Hudyo o ng mga panahong yaon, pag may malaking dilubyo o malaking bagyong ganyan, merong isang isinumpa ng Diyos na nakasakay sa barko. Ginawa nila, pinatatapunan nila yung kailang mga kargamento para hindi lumubog ang kailang barkong sinasakyan. Ngunit, hindi pa rin umubra, talagang lulubog ang barko nila. So, anong ginawa nila? Nagpalabunutan sila kung sino ang sinumpa ng Diyos. At ang nabunot na ay si Jonah. Si Jonah hindi na kinakailangan pa sabing na ako'y itapon niyo sa dagat, kundi nagboluntaryo na siya na itapon siya sa dagat. Ang katanungan dito ay, nung po bang itapon si Jonah sa dagat, ginawa ba ng tao'y sinaksak siya? Binalian ng buto? Binalian ng leeg? Ginilitan ng leeg? Hindi. Sinapon siya sa dagat, buhay. Ano po ba ang mangyayari sa isang tao na natural? Sa lakas ng bagyo at uno sa gitna ng karagatan, kapag itinapon ng isang tao, ang natural na mangyayari sa kanya ay mamamatay. Eh ang tanong dyan tanungin natin ang mga pag nabuhay ka, miracle. Yun ang sinabi ni Kristo ng unang tanda. Eh nung po bang siya maitapon na sa dagat, ano nangyari? Siya po ay nilamon ng isang malaking balyena. Kapag nilamon po ang isang tao ng isang malaking balyena, ano mang natural namang mangyayari sa kanya? Matutunaw siya doon, madadigest siya doon. Ha? Ito yung mga bato na dadigest ng malaking isda Tao pa kaya na laman? So ano mangyayari sa isang tao pag siya ay nalunok ng isang malaking balyena? Patay. Ngunit, tanungin natin ang mga Hudyo ayon sa kanilang aklat. Nung bang malunok si Jonah sa tiyan ng balyena, siya po ba'y patay o buhay? Sabi nila buhay. Sabi ng Kristiyano, kahit ni Reverend Duke, alam niya, buhay si Jonah. Ang mga Muslim, ganun din buhay. Pangalawang tanda na yan. Biruin mo? At ang sabi pa sa kanilang Biblia, si Jonah ay nanalangin sa loob ng tiyan ng balyena. Nagdasal pa, nagpatira pa. Masya Allah. Talagang buhay nga. Pero sa loob ng balyena, nanalangin pa. Talagang buhay. Miracle. Ha? Pagkaraan ng 3 araw at 3 gabi na nasa loob ng tiyan ng balyena si Jonah. Ano ba mangyayari sa tao pag ikaw ay nasa loob ng 3 araw sa loob ng tiyan ng balyena? Patay ka na dyan, tunaw ka na dyan. Ha? Idudumi ka na lang ng balyena. Taki ka na lang doon paglabas mo. Pero ang tanong dyan, pagkaraan ng 3 araw at 3 gabi, ano nangyari kay Jonah? Iniluwa siya ng balyena. Sa mismong pangpang na malayo sa bayan ng Ninive, buhay. At ipinangaral niya ang salita ng Diyos at nagsisi ang bayan ng Ninive. Yung pong sinabi ni Kristo na tanda ng kanyang pagiging propeta. Ang sabi ni Kristo, kung papaanong si Jonah ay napasa tiyan ng balyena ng 3 araw at 3 gabi, ganun din naman ang anak ng tao, ang tinutukoy ang kanyang sarili, ay mapapasa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi.
isang simpleng bagay na sinabi ni Kristo, hanggang ngayon, milyon-milyong mga mangangaral na Kristyanismo, mapapare, mapapastor, mapaministro, na iba-ibang sekta ng reliyong Kristyanismo, hindi ba rin nila maunawaan na sinabi ni Kristo? Napakasimple. Sabi niya, kung paano nangyari kay Jonah, ganun din naman sa akin. Ano ba nangyari kay Jonah? Namatay po ba siya? Eh, sigaw ng lahat eh. Kahit yung mga Kristiyano ito, buhay! O, kung ganon, kung ano nangyari kay Jonah, ganon din ang mangyayari kay Kristo. Buhay! Oh my God! Hindi siya mamamatay ng 3 araw at 3 gabi. Bakit sinabi ni Kristo ang mapapa sa ilalim ng lupa? Ang hindi nila maintindihan yung tinutukoy ng lupa. Ang ibig sabihin ni Kristo doon ng lupa, hindi lupang material ang tinutukoy. Tao yun. Bakit? Sapagkat ang tao ay nilikha mula sa lupa. Iisipin ng tao na nilikha ng Diyos mula sa labok, mula sa lupa, na si Kristo ay namatay ng 3 araw at 3 gabi. Iisipin lamang yun. Haka-haka lamang nila yun. Katulad ng pagkakahaka-haka nila kay Jonah. Ha? Haka, siya talaga mag-iisip ang tao. Hindi mabubuhay si Jonah dyan. Ha? Lakas ng bagyo. 3 araw, 3 gabi pa sa loob ng tiyan. Walang kain. Patay siya yan. Yun ang iisipin ng tao. Ganon din si Kristo, sabi niya. Iisipin ng tao na mula sa lupa. Tinutukoy niyang lupa, doon tao yun eh. Ha? Sabi niya, ganon ang mangyayari sa kanya. Hindi siya mamamatay. Ha? Kaya nga nung siya ay dumadalangin sa Diyos, sabi niya, Ama ko, hanggat maaari, ilay mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Hindi niya ginusto siyang mamatay. Hindi niya gugustuhin yan. Ha? Kailanman, hindi niya gugustuhin yan. At walang propeta ng Diyos na kung saan pag dumalangin ay bibiguin ng Diyos. Ha? Kailanman ang dakilang propeta ng Diyos kapag yan ay dumalangin, kailanman ay hindi bibiguin ng Diyos. Higit lalo si Kristo. Hindi niya ginustong mamatay. Talaga namang pagbibigyan siya ng Diyos. No po, pagbibigyan talaga siya. Ayaw yan. Bakit? Ano sabi mismo ng kanilang aklat ng Biblia? Ganito po ang pagkakasabi. Ano po? Sa Santiago 5, talatang 16. Alamin natin, anong sabi ng kanilang aklat? Ano po? Santiago 5, talatang 16. Sabi ng aklat nila, malaki ang magagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Si Kristo ay matuwid. Nanalangin siya na ayaw niya mapako sa krus. Ayaw niya mamatay. Ayaw niya maghirap. Ang sabi ng kanilang Biblia, maningas pakikinggan. Ha? Ang dalangin ng isang taong matuwid. See? Yun po yan. Mamaya, sa huling tingting natin, alamin natin, pinakinggan kaya si Kristo sa kanyang dalangin, huwag siyang may pako. Ha? Sa krus. Mamatay na 3 araw at muling mabuhay. Alamin natin kung pinakinggan siya ng Diyos. Ha? Kung namatay siya, iniligtas kaya siya? O tuluyan siyang pinabayaan ng Diyos? Alamin natin mamaya sa huling tindig po ng inyong lingkod. Ngayon cross-examination, hindi ko natatapusin yung 2 minutong yan na natitirang tingtig na yan. Ha? Hintayin ko na yung cross, 5 minutes na cross kagad. Pastor, cross 5 minutes. Five minutes, Pastor, ha? Cross-examination. Kapatid, meron bang nakalagay sa Quran na at saan doon, anong chapter, na hindi ginusto ni Jesus na siya may pako? Malinaw po sa aming banal na Quran, Pastor, na si Kristo po, ang banal na Quran po kasi ay salita ng Allah. Wala po ditong salita si Kristo. Ano po? Para malaman nyo, sinabi ng Allah, si Kristo po ay kanyang iniligtas mula sa kamatayan sa pagkapako sa krus. Kaya po, tungkol po sa salita ni Kristo, wala pong salita si Kristo dito sa banal na Quran. Kasi po, kumpletong salita ng Allah ito eh. Oh my God! Wow! Paano po ang pagligtas na ginawa po ng Allah? Ganito po ang binabanggit sa banaming Quran. Sa talatang Kabanata 5 po. Ano po? O Kabanata 4 na lang. Pwede po na sa Kabanata 4. Pwede na yan. Maraming talata po kasi tayong pwedeng gamitin. Sa 115
57 po na verse. Ito po ang pagkakasabi. Okay. Ito po. Tulad na sinabi ko sa inyo kaya ito pagkakasabi ng Diyos. Sa 157 po, ano po? At kanilang ipinagyayabang na napatay namin si Jesus Christ, anak ni Maria, ang mensahero ng Diyos. Tunay na hindi nila ito napatay o naipako man sa krus. Ngunit ang ginawa ko sa kanila, pinalitan ko ito ng ibang muka na katulad ng mukha ni Kristo. Sapagkat ako ang may kagagawa ng lahat ng bagay, ako ang nagpapainog ng sanglibutan. Ako ang sa aking lahat ang kaganapan. At siya'y aking iniakyat mula sa kalangitan. Tunay, ako lamang ang nakakaalam at wala ng iba pa. Sabi ng dakilang tagapagligtas. Yung po, pastor na talaga sa aming banal na Quran. Meron po bang tinutukoy na ipinalit sa kanya? Opo, meron. Sino po? Ano po? Eh, kung sino po yun, siya lamang din po ang nakakabi, siya lamang po ang nakakaalam. Okay, sapagkat yun po ang plano niya. Eh, ang mahalaga po, hindi po kami naniniwala na si Kristo po ay naipako sa krus. Ito po, hindi siya namatay at muling nabuhay ayon po sa aming banal na Quran. Ang masakit nga po ngayon, ang pagtatalunan natin kasi, yung paniniwala mo ngayon ayon sa Biblia. Ang Biblia mo kasi, yung hawak mo ngayon, na naniniwala ka na si Kristo ay naipako sa krus. Eh, ang magiging problema ko lang naman, patutunayan ko sa iyo na maging dyan sa Biblia mo, nagsasabi na si Kristo ay hindi naipako sa krus. Kasi dito sa Quran, wala nang problema, Pastor. Wala na po, Reverend. Sa Biblia lang natin may problema. Okay. Sa huling tindig, tatayo ang ating ustad. Teka, pangalawang tindig muna pala si Reverend. I'm sorry. Reverend, kayo naman ulit. Minutes po yan, 15 minutes. Hello. Babasa po ako ng talata sa Mateo. Chapter 27. Ang pamagat po ay the burial of Jesus Christ. Ang sabi po dito, as evening approached, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who had himself become a disciple of Jesus. Going to Pilate, he asked for Jesus' body, and Pilate ordered that it be given to him. Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, placed it in his own new tomb that he had cut out of the rock. He rolled a big stone in front of the entrance to the tomb and went away. Mary Magdalene and the other Mary were sitting there opposite to the tomb. The next day, the one after preparation day, the chief priests and the Pharisees went to Pilate. Sir, they said, we remember that while he was still alive, the deceiver said, after 3 days, I will rise again. So give the order for the tomb to be made secure until the 3rd day. Otherwise, his disciples may come and steal the body and tell the people that he has been raised from the dead. This last deception will be worse than the first. Chapter 24, verse 11, ito na ho yung nangyari. While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. When the chief priest had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, you are to say, his disciples came during that night and stole him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So the soldiers took the money
and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. Narito po ang isang talata na nagsasabi na ang pagkalibing ng Panginoong Hesukristo ay pinatutuhanan. Doon pa nga po siya nailibing sa libingan na nakahanda para kay Joseph Arimathea. At nang dumating po yung araw ng kanyang pagkabuhay, nakita ng mga gwardiya na nagbantay, sapagkat pinabantayan po ang kanyang libingan. Sapagkat ang sabi nung mga Parisiyo, baka daw ito ay nakawin ng kanyang katawan at sabihin nabuhay na maguli. Kaya humingi pa ng pahintulot kay Poncio Pilato. Subalit, nung araw ng kanyang pagkabuhay na maguli, nagbalik ang mga gwardiya at sinabi, nabuhay na maguli ang namatay na si Kristo. Ang ginawa, binigyan ng malaking pera. Ang sabi dito, ulitin ko lang, verse 13 ng chapter 28, telling them, you are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So the soldiers or the guard took the money and did as they were instructed. Tinanggap po nila yung pera at kung ano yung sinabi sa kanilang pinagbilin, yun daw po ang kanilang ginawa. And verse 15, continuation, and this story has been widely circulated among the Jews to this very day. Na hanggang ngayon, ito daw po ang pinaniniwalaan. Kung kaya, yung muling pagkabuhay ni Jesus, mula sa kanyang pagkalibing at pagkamatay, ay hindi po pinaniniwalaan. Subalit sa ngayang po sulat ni Marcos ng Gospels, Matthew chapter 27, maging sa Marcos 15:24, sa Lucas 23:33 at Juan 19:23, maliwanag po, nakasulat po sa Biblia na siya ay naipako sa krus, siya po'y namatay at siya'y nabuhay na maguli. Totoo yan. Kung ito po ay totoo, ang record na ito, totoo po ang pananampalataya ng Kristyanismo. Ngunit kung hindi po ito totoo, itong mga sulat na ito ng 4 na ebanghelista, si Mateo, si Marcos, si Lucas at si Juan, kung hindi po totoo ang kanilang mga sulat, hindi na po totoo ang Kristyanismo. At sa milyon-milyong Kristiyano sa buong mundo, kung ito po ay totoo, at tama po sila, tama sila sa kanilang pananampalataya na si Kristo Jesus, siya ang simbolo noong Passover Lamb. Siya ang katuparan noong kordero ng Diyos na mag-aalis sa sala ng lahat ng mga tao sa John 1:29. Nasabi sa Exodus chapter 12, yung Passover Lamb ay kailangang patayin. Sapagkat ang gagamitin po ay yung kanyang dugo na ilalagay sa pintuan ng kanilang mga bahay. Na ang pananampalataya ngayon ng Kristiyano, yung bahay na yon ay puso. Sabi sa Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone opens the door, I will come in. Ang pintuan na yun ay pintuan ng mga puso ng mga tao na kung saan, kung sila ay may pagsampalataya kay Kristo Jesus, sa labas ng kanilang puso, nandoon, naka-apply ang dugo ng kordero na tumutukoy kay Kristo, at ito'y naka-apply by faith sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at paniniwala sa tinapos na gawain ni Kristo sa krus.
At sa loob ng kanilang puso ay tinanggap nila ang roasted lamb. Tinanggap nila si Kristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang tinutukoy na kordero, si Kristo. At sa halos lahat ng bahagi ng New Testament, 27 books ng New Testament, ito po'y tumutukoy kay Kristo Jesus. Kung hindi po totoo, ang kanyang pagkapako, mawawala ng saysay ang nilalaman ng New Testament. Kung kaya't ang usapin ay naroon na sa totoo kaya ang nilalaman ng New Testament, ang Biblia ng Kristyanismo o hindi. Sangayon sa aklat na ito na aking nabasa at sa mga sinabi ni kapatid na Ustad, ang Quran ay walang mali. Samantalang ang Bibliang Kristiyano ay maraming contradictions, maraming mga mali, at maiwawasto lamang sa pagbabasa ng Quran. Yan po ang nakalagay dito. Marami silang mga talatang inilagay na magkasalungatan, ang bilang magkasalungatan. Wala akong posisyon para basahin at tingnan kung totoo nga na ang nilalaman ng Quran ay tama sapagkat wala akong Quran. Hindi pa ako nakakabasa ng Quran. Ngunit kung may pagkakataon ako makapagbasa ng Quran, babasahin ko yon na may buong pusong pagbabasa at hahanapin ko ang katotohanan. At maaari, pwede rin na makakita ako ng mali doon. Na pwede rin nating pag-usapan yun. Hoy! Stop! Stop! Sapagkat isa pong bagong katotohanan para sa akin na ang Quran ay walang mali. At ang Biblia ng Kristyanismo ay may mali. Ang aming niyayakap, the Bible is inerrant. Ibig sabihin, walang mali. The Bible, the 66 books in the Bible, is inspired Word of God. Kinasihan ng banal na Espiritu Santo. At po pwede hong ito ay panghawakan. Ang sabi sa ikalawang Timoteo 3:16, all scriptures are inspired by God and is profitable for teaching, for reproof, for correction, that the man of God may be perfect. Pwedeng panghawakan, pwedeng ipangturo, pwedeng ipangsaway upang ang isang lalaking nais mamuhay sa ilalim ng Diyos o sa kapangyarihan at kalooban ng Diyos ay maaaring maging sakdal. Yun po ang nakalagay doon. Yun ang pinagniwalaan at pinanghahawakan ng Kristyanismo. Sa mga binanggit na talata, kapatid, sa Marcos, sa Mateo 12, binanggit niya si Jonah. At pinagdiinan niya na si Jonah hindi namatay. Kung kaya, si Jesus ay hindi rin namatay. Sabi ng mga Hudyo, si Jonah hindi namatay, kung kaya, si Jesus ay hindi rin namatay. Sang-ayon po sa aking pagkaunawa, yung pong pangyayari kay Jonah ay hindi po bawat detalye ay pwede nating ihambing kay Kristo Jesus. Bawat detalye. Katulad din naman sa Biblia, may binabanggit sa Biblia na sabi doon, be wise as a serpent and be harmless like a dove.
Sabi po ni Kristo, maging maamo kayo. Katulad ng kalapati. At maging matalino kayo tulad ng serpiente. Yun po ay isang analogy. Paghahambing. Na kung ang bawat katangian ng serpiente ay gagayahin natin, ay lalabas lahat ng po ng mga Kristiyano ay magiging katulad ng serpiente. Wala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Ang pagiging tuso ng serpiente at lahat na ng mga negative na katangian. Subalit, naniniwala ko na selective yun. Ang application ay selective. Depende sa konteksto. Kung ano nilalaman. At ang nilalaman noon, ng comparison ay yung pagiging matalino lamang ng serpiente. At doon kay Jonas naman, ang paniniwala ko doon ay yung kanya lamang na yung kanyang 3 araw at 3 gabi doon sa tiyan ng balyena, ito ay symbolism ng kamatayan ni Kristo. Gunggong! Yun tayo. Barinig kita sa mukha eh. Kung kaya, ang aking paninindigan ay ganito. Hindi lahat ng detalye doon kay Jonah ay ating ihahambing sa pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Kung hindi, yun lamang katotohanan na siya ay naparoon sa tiyan ng balyena at gayon din naman si Kristo ay naparoon po sa ilalim ng lupa. Ang bawat detalye, I would say, hindi po natin dapat na bigyan ito ng eksaktong parallel kay Jesus Christ. Thank you. Okay, meron po tayong direct examination, 5 minutes. Si Ustad Barsilon, ito direct stand po si Reverend. 5 minuto ulit na katanungan, baka isa lang naman matanong ko nito ah. Sana masagot naman sana. Unang katanungan po, kagalang-galang na Reverend Armando Duca. Ilang araw po namatay at muling nabuhay si Kristo? 3 araw. Ano po ibig sabihin nun? Yan po ba ay isang ano? O ilang oras po kumakatawan yun? 72 hours. 24, 72. Hindi ako sigurado. Pero ano po ibig sabihin ng 3 araw? Ang sabi sa Biblia ay 3 araw, doon lang ako nakatayo sa At talaga. 3 gabi, sabi ni Jesus Christ. Yun po sinasabi sa Mateo 12. Kasi yung po sabi, huwag nating ipapalarel ng tulad na tulad. Ngayon, kunin natin ngayon. Baka yun yung sinabi niyo po kanina eh. 3 araw at 3 gabi. Basahin po natin. Basa. 12 talatang 40 po yun. For as Jonah was 3 days And 3 nights yun, in the belly. yun po. Ano ibig sabihin po noon? Kumpletong 72 hours. No doubt. Yun ang nakalagay. Yun po. Salamat po. So, nagpapatunay po, 3 araw. Okay. Kailan po nagsimula at oras ng mamatay si Kristo sa krus? Sapagat bibilangin natin po ngayon. Hindi ako sigurado, kapatid. Anong araw po namatay si Kristo? Biyernes. Ayon po sa Biblia, Pastor. Hindi ako sigurado, kapatid. Babasa po tayo sa Biblia. Ayon po sa mga aklat ng Mateo, Marcos, Lucas at Juan, binabanggit po doon, Reverend, na si Kristo po ay namatay araw ng Sabat. Kung paanong minamadali nila na maipako si Kristo ng araw na iyon, minamadali din nila itong mailibing sapagkat palating na ang oras ng Sabat. Tama po ba? Yun po. Binabanggit sa Biblia po yun. Malinaw po yun eh. Yun po hindi natin pwedeng pasubalian. Matatagpuan natin yan sa napakaraming talata ng Biblia. Araw po ng Sabat, in other po yan, paglubog ng Biyernes ng alas 6 ng hapon. Binabanggit po sa Biblia ng pagkakapako at pagkamatay ni Cruz. So 1:19, talatang 31, basahin po natin para mas maganda na maunawaan niyo po, Reverend, yung sarili niyong Biblia. Dito po pagkakasabi sa 1:19, talatang 31, 19, John 19, verse 31.
Ito po pagkasabi. Ang mga Hudyo nga, sapagkat nooy paghahanda upang ang mga katawan ay huwag mga tira sa krus, sa Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na yaon. Araw po ng Sabat, Biyernes po yan. Okay. Anong oras po namatay si Kristo? Nalagutan ng hininga? Binabanggit po yan, Reverend, tutulungan ko na kayo. Lucas 23, 54 hanggang 56. Tignan niyo po ha, Biblia niyo po ha. Antay mag-ano, Lucas 23, talatang 54 hanggang 56. Babasa po tayo para mas madali nating maunawaan. 54 na po tayo magsimula. At ang araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat, at ang mga babae na nasisama sa kaniya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay, at sila'y nagsiuwi at naghahanda ng mga pabango at mga inkwento. At ang araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. Sa talatang 44 po, bumabaling tayo sa Lucas 23. Talatang 44, ito po ang oras ng pagkalagot ng hininga ni Kristo. Sa talatang 44, at nang may oras na ika-6, tinutukoy po dyan, alas 12 ng tanghali. At nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na ika-9, alas 3 po ng hapon yun. Nalagutan ng hininga si Kristo. At nagdilim ang araw, nahapak ang gitna ang tabi ng templo. Tama po ba, Reverend? Alas 3 po ng hapon. Nalagutan ng hininga si Kristo. Araw po ng Biyernes yan. Alas 3 ng hapon. Kung kwentahin natin ngayon, tatanungin ko naman po kayo ngayon, Reverend. Anong araw naman po nabuhay si Kristo? Binasa niyo po kanina yan. Bumabasa lang po sa sinabi niyo kanina sa Mateo 27. Si Maria Magdalena at ang kanyang mga kasama, binasa niyo po kanina. Kababasa niyo lang kanina. Araw po ng... Tulungan ko na rin kayo, Reverend. Okay? Araw po ng linggo yon. Napakarami pong talata yun. Yung napakarami po nun. Ano pong araw, Reverend? Kayo po yung mga katanungan ko lamang. 7, early in the morning. Early in the morning ng... Anong araw? Nakalagay sa Biblia nyo? Sunday. Sunday. Kwentahin po natin. Kailan po matatapos ang isang araw? Nagsimula po ng alas 3 ng Biyernes. Matatapos po ang isang araw at isang gabi. Anong araw po yun? Sabado ng alas 3 po ng hapon. Tama po ba? Isang araw na yun, Reverend. Matatapos ang pangalawang araw, linggo ng alas 3 ng hapon. Tama po ba? Ang pangatlong araw po na tamang dapat na ikabuhay ni Kristo, alas 3 ng hapon ng araw ng Lunes. Ayon po sa binasa nyo kanina, madaling araw ng linggo, buhay na si Kristo. Wala na sa iyo. Nakausap pa ni Maria Magdalena, ayon sa 1 Lucas, nag-anyong hardinero. Paano pong nangyari ngayon yung 3 araw at 3 gabing sinasabi niya? So weird. Yun po ang aking katanungan, Reverend. No po, dahil kailangan pong malaman nyo yung bagay na yun. Paano naging 3 araw yun? Wala pa nga pong 2 araw. Wala pa nga pong 1 araw at kalahati. Dahil madaling araw pa lang po ng linggo, wala na sa libingan si Kristo. At nag-anyo pang hardinero ayon sa Biblia. Okay, tapos na po ang aking katanungan, Reverend. Hello. Maraming salamat, Reverend. Ang huli at ikatlong tayuan ay titindig ang ating brother na si Ustad Barcelon. Another 15 minutes po yan. Pakinggan po natin. Napakarami ko na isusulat kasi salita ni Reverend sinusulat ko. Baka may matutunan ako eh. Yan ang hello.
Yan. Okay. Ayos na po. Yan. Yung chapter Mateo 27 na binasa mismo ni kagalang-galang Reverend Armando Duca, yun na rin ang ginamit ko kasi hindi ako lumalabas kung ano yung kanyang binabasa. Doon lang ako bumabase. Ano po? Para maging fair tayo. Tinanong ko sa kanya kung anong araw inilibing si Kristo, hapon ng Biyernes. Nabuhay, linggo ng madaling araw. Ay wala pang 3 araw yun eh. Okay? Kung buhay pa sana si Albert Einstein, mathematician, great mathematician, itatanong ko sa kanya kung pwede niya gawin yung 1 araw at saka halahati mag-1 araw. Hindi kaya ni Albert Einstein yan. Ha? Mababaliw siya nung time is kailangan. Alright. So, hindi po 3 days ang nangyari. Ha? Wala pang 1 araw at kalahati. Wala na sa libingan si Kristo. Ano pang sinasabi sa Biblia? Nag-anyong hardinero. Nakausap ni Maria Magdalene. See? Kine-question ka lang kasi yung mga validity ng sinasabi ng magaling nating katunggali sa okasyong ito. Ano po? Nasabi niya na ang Biblia ay maraming pagkakamali. Totoo yan. Kaya nga pinapakita natin sa kanya. Maging sa pagkapako ni Kristo sa krus, hindi katotohanan. Isa na lang talagang aklat na talagang paniniwalaan niya. Wala siyang ultimate goal, kundi ang Quran. Nangarap siya kanina, sabi niya, pag ako'y binigyan ng pagkakataon na mabasa ko ang Quran, sasaliksin ko ito ng buong puso, at pag nakakita ko ng pagkakamali, yan ang aming pag-uusapan. Okay? Sa ngayon pa lang, hindi pa natatapos ang ating tunggalian, hindi niya mapatunayan yung kanyang paniniwala niyan. Dahil baksak siya sa kanyang paniniwala. Bala ko pa naman sanang yumakap na sa kanyang reliyon. Ngayon, iniiba niya na ngayon ang sitwasyon. Sa Islam yata siya yayakap. Bilang isang mabuting mga ngaran ng Islam, meron akong sariling personal na Holy Quran. At ito'y taus-puso kong iyahandog sa ating buting katunggali. Oh my God! Wow! Yan. Okay? Personal ko yan. Napakaganda pa naman yan. Lahat ng Muslim naghahangad magkaroon yan, Reverend. Sapagkat totoong napakahalaga yan. Ano po? Pero ipinagkaloob po sa iyo para hamon din sa iyo yan. Okay? Ito hamon ko hindi lamang sa iyo, Reverend. Ito'y hamon ko sa lahat ng mga Kristiyanong nakikinig na pag sila'y nakakita ng isang malang mali, kahit isang letra, isang tuldok sa Quran, tatalikod ako sa Islam. Pero hindi alam po sa iwanan natin yan. Dito na tayo ngayon. Tuloy natin yung pinapag-aralan natin kanina. Ginusto ba ni Jesus na siya ay may pako sa krus? Ginusto po ba? Hindi. Binasa natin kanina, sabi niya, hanggat maaari ang mako, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap nito. Ngunit huwag ang aking kalooban, kundi ikaw. At sinag-aralan natin, sabi mismo ng kanilang Biblia, na kung saan ang panalangin ng isang taong matuwid ay dinidinig ng Diyos. Ang tanong ba dyan meron po bang nakatala sa Biblia ni Reverend Armando Duca na si Kristo talaga ay iniligtas ng Diyos mula sa kamatayan? Pag sinabing iniligtas, hindi namatay. Dahil kung yan ay hindi niligtas, namatay yan. Naganap sa kanya yung 3 araw at 3 gabi. Meron kayang mababasa sa Biblia ni Reverend Duca na si Kristo ay iniligtas nga ng Diyos mula sa kamatayan? Emphatically, figurative, directly na sinasabi, na katulad ng paghahanap ko ng talata sa kanya, nasabi ko sa kanina, hanapan mo ko na isang talata na sasabing si Kristo, sabi niya, gusto ko mapako sa krus. Wala siyang nahanap. Ito, meron akong babasahin. Direktang sinabi mismo ng kanilang Biblia na si Kristo'y hindi naipako sa krus. Okay? Gamitin na nga natin yung Biblia na may imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Kasi ito pinakamalaking reliyon Para sa ba yun? Aking imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Kahit yung Biblia ni Reverend, gamitin niya rin yan. Walang problema. Eh, bakit ko gustong gamitin ito? Sapagkat kasi ang Tagalog nito, medyo magaang. No po? Reverend, ito po ba yung Biblia? Hindi. Biblia po. Salamat. Pagka hindi sinabing hindi Biblia ito, i-read ko kukunin kay Biblia nyo. Yan. Salamat po. Ang kagandahan lang nito,
Ito po ay Biblia na may imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. O, di sabihin, Biblia ng Katoliko, sila ang nakararami dito, gamitin natin. O, ayan, pirmado ni Jaime Cardinal Sin. O, linaw, imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Buka tayo ngayon. Si Kristo po ba'y pinabayaan ng Diyos? Hindi kaya siya iniligtas ng Diyos sa kamatayan? Yan ang tanong natin ngayon dyan. Sa kanyang dasal na kung saan ang makuha hanggat maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Ngunit wag ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang siyang maganap. Tanong natin ngayon dyan pinakinggan kaya siya ng Diyos? O tinilikuran siya ng Diyos? Ayoko, gusto ko mamatay ka. Ayoko iligtas ka. Kapagkat kailangan mangyari sa iyo, mamatay ka. Na 3 araw at 3 gabi. Bagamat hindi nangyari 3 araw at 3 gabi, sabayan pa rin natin ang tugtog. Kasabayan pa rin natin. Okay? Alamin na natin baka namatay na 1 araw. Hindi iligtas ng Diyos. Kahit 1 araw lang. Awak na 1 araw. Kahit na 1 oras. 30 segundos. Kaya 30 minuto na namatay kaya si Kristo. Pinabayaan siya na mapatay. Na mga taong gusto pumatay sa kanyang mga Hudyo. Ay, alamin natin baka may talata sa Biblia na sasabing si Kristo'y pinabayaan ng Diyos. Basa po tayo sa Biblia niyo, Reverend Armando Duca. Hebreo 5:7. Ganito po pagkakasabi. Samayan niyo na po ako, Reverend. Baka po, may binabasa kong libro, Cardinal Sin ito, bahala kayo. Baka iba yung Biblia niyo, sa Biblia ang hawak ko, nasa inyo na po yan. Ganito po ang pagkakasabi. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y lumalangin. Tinutukoy po yung kaya sa Mateo na binasa sa Getsemani. Dumalangin, lumuluha ang kanyang mga patak ng kanyang mga luhay katulad ng patak ng dugo. Maningas na panalangin, iligtas mo po ko, Diyos ko, Ama ko. Ayoko may pako sa krus. Sabi ni Kristo, talagang matinding pagluha. Lucas, mababasa niyo po yan sa talata ng Lucas. Talagang matindi yung kanyang mga luha ay nag-anyong patak ng dugo. Dahil sa tindi ng nigas ng kanyang panalang, ayaw niya talagang mapako sa krus, mamatay at muling mabuhay ng pagkaraan ng 3 araw. Alamin natin ang sabi ng Diyos sa kanilang Biblia. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y tumalangin at lumuluhang sumango sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At tininig siya dahil sa lubusin niyang pagpapakumbaba. Ang ibig sabihin ng tininig, Reverend, pinakinggan. Sa ibang talata sa Biblia, pinakinggan. Iniligtas siya mula sa kamatayan. In other words, maging ang Biblia ni Reverend, Biblia ng Katoliko o anong klaseng Biblia, nagpapatunay na totoo nga ang binanggit sa banal na Quran. Ang na lamang talaga na dapat sandigan ng tao, na dapat paniwalaan ng tao, ang kaisa-isang aklat na lamang na nagsasabi ng katotohanan, aklat ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Very simple lang naman yan. Biruin mo, kung si Kristo, sabi ni Reverend Armando Duca kanina, ay naipako sa krus sa kadahilan ng, sabi niya rin kanina, sa mga una niya mga tindig pa lang, para sa kaligtasan ng sanglibutan. Binanggit niya kanina yung salitang, siya yung tumubos ng kasalanan, siya yung umako. Awang-awa ko sa ginagawa ng mga taong ito kay Kristo. Biruin mo lahat ng kasalanan ng tao, isaksak mo kay Kristo. Kawawa naman yung taong yun, no? Paano maliligtas yung tao yun? Kung nila bibitayin yung isang tao at sabi ko nang bitayin, may mahirap tanggapin yun Si Kristo, lahat ng kasalanan ng tao, itakpak natin sa kanya. Kawawa naman. Ha? Napakabuting propeta ng Diyos, dalhin lahat yung kasalanan ilagay sa kanya. Kawawa naman. Hindi ganyan ang katwiran ng Diyos. Ha? Kung sino yung may kasalanan, siyang magkasala. Pag nagkasala yung tatay, parusahan yung tatay. Huwag parusahan yung anak. Pag nagkasala yung anak, huwag parusahan yung ama. Ha? Nangyari, nagkasala tayo, si Kristo parurusahan. Hindi ganyan ang katwiran ng Diyos. Hindi makatarungan yan. Bakit? Labag yan mismo sa Biblia ni Reverend Armando Duca. Bakit? Bakit labag yan mismo sa Biblia ni Armando Duca? Sapagkat sa Biblia ni Armando Duca, ganito po ang turo ni Kristo.
sa kautusan ng Diyos. Mateo 5, talatang 17. Ano sabi ni Kristo? Si Kristo nagsabi, Unahin natin itong pinakabasihan natin. Ganito po ang sabi ni Kristo, ako'y naparito, hindi pa walang bisa ang kautusan o aral ng mga naunang mga propeta, kundi ako'y naparito para ituro at ganapin ang mga yaon. Talatang 18 ang sabi pa ni Kristo, mga wawala ang langit at lupa. Lilipas ang langit at lupa. Ngunit ang isang kudlit, isang tultok sa kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggang sa maganap ang araw ng paghuhukom. Sabi ni Kristo yan, See? Ano ba yung mga kautusan na yun? Yung mga aral ng mga propetang yun. Kuha po tayo ng isa sa mga kautusan na inaral ng mga naunang mga propeta. Ganito po ang mga inaral ng mga naunang mga propeta. Sa Ezekiel, talatang 18. Kabanata 18, Ezekiel po yun, Pastor, Reverend. Verse 21. Pwede natin simula sa 19. Ang sabi doon, ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Ang ama'y parurusahan dahil sa kanyang kasalanan. Kung ang nagkasala ang ama, hindi parurusahan ang anak. Pag ang kasala ay anak, hindi parurusahan ng ama. Ang kaluluwa ng nagkasala, siyang mamamatay. Yun ang batas ng Diyos Biri mo, kinontra ng Diyos yun. Inilagay yung kasalanan nating lahat dun sa kanyang propeta. Kawawa naman. Hindi lalabagin ng Diyos ang kanyang batas. Dahil kung sino yung nagkasala, siya ang dapat parusahan. Sapagkat yun ang tunay na umiiral na batas. Ano po? Pero nalalayo tayo. Bakit kung napupunta tayo dyan? Sapagkat yung sinasabing inako daw ni Kristo ang kasalanan ng sanlibutan. Unang-una, pinatunayan na natin na si Kristo'y hindi na ipako sa krus ng 3 araw at 3 gabi. Hindi katotohanan yun. Malabo ang kanyang paniniwala. Yung ang isang kriminal, bago maparusahan ang isang kriminal, kahit ito'y nagawa niya, ngunit kapag ito ay merong bahid na konting pag-alilangan, ina-acquaint ang isang kriminal. Ang tawag sa kanya, mapaparusahan lamang isang kriminal na tao sa pamamagitan ng beyond reasonable doubt. Walang pag-aalinlangan dapat. Higit lalo siguro pagdating sa pananampalataya. Bakit? Kaluluwa na ang nasasangkot dito. Ang masakit, tagtad na ng pag-aalinlangan yung binabanggit natin kanina pa. Hindi ba susuko si Reverend Armando Ducat magsasabing, La ilaha illallah? Simpleng bagay na dapat nating malaman. Sabi niya, ang katotohanan, sabi niya kanina, ang magpapalaya. Katotohanan na sinasabi natin. Ano ang katotohanan? Si Kristo'y hindi na ipako, namatay, at muling nabuhay pagkaroon ng 3 araw. Yan ang hindi katotohanan. Ang katotohanan, yung sinasabi sa banal na Quran, na si Kristo'y di na ipako sa krus, namatay at muling nabuhay, sapagkat siya iniligtas ng Allah mula sa kamatayan. May sino nagsabi? Ang Quran. Sinabi rin ba ng Biblia nila? Opo, binasa ko na po bilang patunay. Ano po? Ayun ang sasabing siya'y naipako malabo. Lubhang napakalabo, tad-tad ng pag-aalinlangan. Pagdating sa pananampalataya, hindi dapat beyond reasonable doubt, kundi extra beyond reasonable doubt. Higit pa dapat sa walang pag-aalinlangan dahil kaluluwa na ang nasasangkot. No po, yan po ang aking maya advice. Okay? Para sa huling katanungan, may katanungan ba sa akin? Huling tindig na. Meron po ba? Sige po. Ustad, sa huling tindig, wala na yung konklusyon kasi ikaw ang negative. Kaya tatayo muna siya para sa huling tindig niya, 15 minutes, bago niya itutuloy doon sa kanyang konklusyon na. Wala na siyang... Wala na nakalagay. Wala na sa ating usapan. Tatayo na po si Reverend para sa kanyang 15 minutes bago itutuloy niya doon sa kanyang pantapos na sa conclusion niya. Okay, palapakan po natin. Magaling ang aking katunggali. Nag-aral at nagsaliksik.
Walang ibang batayan na aking panghahawakan sa katotohanan na aming niyayakap sa kasalukuyan na si Kristo ay naipako, namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Maliban sa nakasaad sa Biblia. Yung 66 books na aming pinanghahawakan, sa ngayon, yun lang muna ang aming basihan ng aming pananampalataya. Subalit maging itong aming basihan ng pananampalataya ay kino-question pa ng aking katunggali, ang magaling na si Ustad Ahmad Barcelon. At mukhang sanay na siya sa ganitong pakikipag-usap. Samantala ako ay first time pa lamang. Kumbaga, ang pangyayari ito ay nagbigay sa akin ng isang aral ng mas malalim pang pagsusuri sa aking kasalukuyang niyayakap na pananampalataya. At ngayon siguro side by side sapagkat binigyan niya ako ng kanyang aklat, yung banal na Quran, maring patas na sapagkat mababasa ko na kung ano ang kanyang pinanghahawakan. Maaaring may sigang time pa. Turnabout. Ika nga. Sangayon po sa aking, katulad ng aking nabanggit kanina, ang pananampalataya po ng Kristyanismo, ang pinakapuso ng pananampalataya ng Kristyanismo ay nakatuon sa ginawa or work ni Jesus Christ. Iyan ay tumutukoy sa kanyang crucifixion, sa kanyang death, sa kanyang resurrection. Doon po nakasentro ang Kristyanismo. Masabi naming kakaiba ang Kristyanismo sa lahat ng mga relihiyon sapagkat karamihan sa mga relihiyon ang kanilang pananampalataya ay nakatuon doon sa kanilang founder, sa buhay at mga aral, the life and teaching ng kanilang founder. Samantalang ang Kristyanismo ay nakatuon hindi sa buhay o hindi sa kamatayan ni Kristo Jesus, na siyang pinaka-kinikilalang founder ng Kristyanismo. Nabanggit ko kanina na sa mga Kristiyano mas mahalaga hindi ang pagkabuhay o yung Christmas. Pinagtatalunan kung kailan bang Christmas. Ito ba December 25? Ang sabi ko, ang mahalaga yung kanyang kapanganakan. Ipinanganak siya. Pag dumating po ang celebration ng kanyang kapanganakan, nagdiriwang ang marami. Subalit, ang pinaka-focus po, ang pinaka-sentro po ng pananampalatayang Kristyanismo ay hindi ang kapanganakan o ang incarnation ni Jesus Christ, kung hindi ang kanyang kamatayan. Sapagkat ang turo po sa banal na kasulatan na aming pinaniniwalaan, siya yung naparito, ibibigay niya ang kanyang buhay as a ransom. Ang kanyang dugo, ang kanyang buhay ay pambayad. Kaya baka o anumang hayop na kanilang pinapatay at ang dugo ay pinapatulog. At yung katawan ay sinusunog as a burnt offering. Doon pa lamang ating makikita yung idea ng substitutionary. Kaya all throughout the Old Testament, nandoon yung idea ng substitutionary. Kaya sa New Testament, pinaniniwalaan namin yung substitutionary death ni Jesus Christ. Tinawag siya ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God," John 1:29, "who takes away the sin of the world." John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes on Him should not perish,
but have everlasting life. Sa 1 John chapter 5 verse 11, in Him was life. Whoever has the Son, referring to Jesus Christ, has life. And whoever has not the Son in Him has no life. So ang mga talatang ito po ay kung ating ipagdudugtong-dugtong ay tutukoy talaga sa Panginoong Hesukristo. Sa Jesus Christ na niyayakap ng Kristyanismo. At marami pang talata na kinakailangan po ay without a shadow of doubt ay mapatunayang mali nga at hindi nga tumutukoy sa finished work ni Jesus Christ, yung kanyang crucifixion, pagkapako, yung kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Ito po ay nangangailangan ng malalim at matapat, whole heart ng pagsasaliksik. And I would say, binibigyan niya ako ng isang katanungan sa aking pananampalataya. Kung kaya, itong issue na ito, naniniwala ako, kailangan pag-usapan ng mga leaders ng Kristyanismo. At pag-usapan ng malalim, bukas ang isipan, open-minded, at anumang katotohanan lumabas, yun ang tanggapin. So sa lahat po ng dumalo sa tinawag ko po ito na isang religious activity. Hindi po ito political activity. Wala po akong nakitang harassment. I believe this is a peaceful crusade. Mapayapang pagtatalakayan. At kitang-kita ko po sa inyong mga mukha na seryoso kayo. At naniniwala kayo sa inyong pananampalataya. Kung kaya sa lahat ng mga dumalo sa ganitong pagtitipon, maraming salamat sa inyo. Pinatutunayan nyo lamang na mayroon nga talagang naniniwala sa Islam. Mayroon nga Muslim. Subalit, hindi nyo ako agad-agad mapapasama sa inyo. Kailangan natin ng mas malalim na pag-aaral. Sa aking batikang katunggali, inaamin ko ako ay baguhan pa lamang, first time. No? Subalit, mayroon pa itong pangalawa. Salamat sa inyo at sa mga aklat na inyong piniram. Makakasa kayong mabasahin ko yan at pag-aaralan. At kayo din po, yung aking mga nabanggit, pag-aralan nyo rin po. Palakpakan po natin ang magiting katunggalin ng Tatayo po si Ustad para sa kanyang huling konklusyon o pagtapos sa salita. Palakpakan po natin si Ustad. Naghahamon pa ng pangalawang pagtutunggali ang ating magiting na ginagala na Reverend Armando Duca kahit na lupasay na at bali-bali na muto. Talagang ganoon ang isang magiting na mangdirigma. Habang nalulupasay, baksak na tayo na ang dalawang paang nakataas. Labang pa raw. Talagang ganoon ang isang taong magiting. Ano po? Sabi niya kanina yung substitution. Dahil daw sa mga handog na mga susunugin,
Kaya yung bawang halimbawa ni Kristo, hinandog niya ang kanyang sarili, sabi niya kanina, hinihain niya ang kanyang sarili, hindi hinandog ni Kristo, ayaw niya nga eh. Ayaw niyang mamatay. Kung hinandog niya, di talagang ito na, ganun. No? Papakamatay na talaga. Pero ito, ayaw eh. Ha? Sa Lucas, mapapasa natin, tulad inuulit ko, yung kanyang mga luha at hinaing, ayaw niya maganap na mamatay siya. Ano tinanggi? Totoo. Okay. Then, tungkol sa substitution, tungkol daw sa hain ng mga handog, yung mga hain, kagaya ng pagsusunog ng kamangyan ng bayan ng Israel, ito po ba'y ginusto ng Diyos? O ito'y pamamaraan lamang ng Israel o ng tao para mapatawad ang kanilang kasalanan? Ang tanong dyan eh, inalugdan ba ng Diyos? Lugod kaya ang Diyos sa bagay na yan? Yung naghahandog ka ng mga hain? Yung ihahandog mo rin yung sarili mo na mamatay sa krus sa Kalbaryo? E alamin natin ang sabi ng Diyos. Hosea 6, talatang 6. Hosea 6, talatang 6. Sabi ng Diyos ay ganito, pagkilala sa Diyos ang higit niyang kinalulugdan kaysa sa mga alay. Sabi ng Diyos, sa ibang termino ng Biblia, ganito pagkakasabi sa lumang tipan. Sa mga, yung tinatawag ng Biblia, ganito naman. Binasa ko doon yung kanina yung magandang balita Biblia. Yung hawak ni Pastor, alam ko ito. Sapagkat ako'y nagnanasa ng kaawaan, hinining paghingi ng tawad, at hindi hain, at pagkilala sa Diyos kaysa sa mga handog na susunugin. Anong sabi ng Diyos? Ang kinalulugdan ng Diyos ay yung mga taong tunay na nakakakilala sa Diyos. At hindi yung mga susunugan ng baka, tupa, lalo namang hindi kalulugdan ng Diyos yung ibigay ni Kristo ang kanyang sarili bilang handog sa kamatayan. Hindi matutuwa ang Diyos dyan! Dahil ang sabi mismo ng Diyos, ang kinalulugdan niya ay yung taong humihingi ng tawad na nakakakilala sa Diyos. Sarili sa kamatayan bilang pagtubo sa kasalanan ng sanglibutan. Disin sana'y hindi niya na ituturo ang dasal na ito o panalangin ito sa kanyang mga tagasunod. Ano ba ang itinuro ni Kristo sa kanyang mga tagasunod? Basa. Lucas 11, talatang 2. Biblia. Lucas 11, talatang 2. Ganito po ang pagkakasabi sa itinuro ni Kristo na dasal. Hindi niya sana ituturo ito kung ihahandog din niya pala ang kanyang sarili bilang pantubo sa kasalanan ng sanlibutan. Bakit itinuro niya pa ang dasal na ito sa kanyang mga tagasunod? Ano po ba ang itinuro ni Kristo? Ganito ang pagkakaturo niya. Lucas 11, talatang 2. Ito po ang pagkakasabi. Lucas 11, talatang 2. Basa po tayo. Sino sasambahin? Yung pangalan ng Diyos. Dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin sa araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Hindi sana ituturo ni Kristo sa salitang ito. Ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan. Ano ba silbi nito? Kung ibinigay niya ni sarili niya sa kasalanan ng tao, hindi na ituturo ito. Lalapag yan sa turo ni Kristo. Kaya isa lang ang katotohanan. Tunay na bigo si Reverend Armando Duca na kahit pa lang sana isang job makatama sa akin, hindi man lang nakatama kahit isang job. No po? Kahit isang job man lang sana, no? Allahu Akbar. Sana sa susunod na paghaharap kong muli sa ibang mga pastor, kung sakaling makikipagrimat sa akin at gumaling na yung kanyang mga bali sa katawan at maga ng muka, kumbaga sa fighter, bigyan natin ng pagkalooban din natin ng pagkakataon. Pero natitiyak ko, nadadam ako, sa muling pagkaharap namin ni Reverend Duca, hindi na kami magkatunggali, magkakampi na kami. Maraming salamat po. Ate. Okay. Meron po sana tayong tanungan pa eh. Tatanungin sana natin yung dalawang magkabilang panig. Kaya lang, si Reverend wala ko na. Pero may rematch daw, sabi niya. Rematch. Abangan po niyo yan. Okay. Ganun pa man. Ano po, mga minamahal ko mga kapatid, sa mga kababayan kong mga Kristiyano na nagnanais na pumasok sa Islam. Yung kanina, meron ang gustong mag-Muslim. Sabi ko, wag, baka tama yung reliyon mo. Hindi ko muna pumasok. Ito ng pagkakataon mo. Baka may pag-aalinlangan ka pa. Pwede ka nang pumasok.
magdeklara ka na ng paniniwala mo, kaibigan. Kung Kristiyano ka, pumarito ka ngayon sa aking harapan at sumumpa ka na simula sa araw na ito, isa na lamang ang kikilalanin mong nag-iisang Diyos na tagapaglikha, kikilalanin mo ang uling propeta at paniniwalaan mo na si Kristo'y di na ipako sa krus, namatay at muling nabuhay. Kung sino mo yung kanina na gustong mag-Muslim, lumapit dito sa harapan ko. Welcome na kayo ngayon. Ito ang malaking pagkakataon nyo na para Pagkakataon nyo na po yan, samantalahin nyo na. Sige, lumapit lang po. Ay, yung gusto pumasok. Ito. Para walang pakikinig po na wala pa naman. yun. Sa pakikinig niya daw na wala raw mali ang Quran, ay yun ang nagtulak sa kanya para pumasok sa Islam. So handa mo bang sundin ang lahat ng mga katuruan na nakasulat sa banal na Quran at katuruan dito sa pananampalatayang Islam? Kung gano'n, ideklar mo sa harapan ng ating mga kapatid ang iyong taus-pusong pagpasok sa Islam. Sabihin mo ang katagang ito at ating tatagalugin. Sabihin mo, Asyhadu an la Allah, ilaha ilaha, illallah ilallah, wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Ako ay sumusumpa Ako ay sumusumpa na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos na dapat sambahin na dapat sambahin maliban kay Allah. maliban kay Allah. At ako rin sumusumpa At ako rin ay sumusumpa na si Muhammad na si Muhammad ay huling propeta ng Diyos. ay huling propeta ng Ako Diyos. rin ay sumusumpa Ako rin ay sumusumpa na ang Quran na ang Quran ay kaisa-isa na lamang na huling totoong salita ng Diyos. ay kaisa-isa na lamang na huling salita ng Diyos. Binabati ka sa kapatid. Tagapasig. Ano ang dati mong reliyon? Anong sekta? Anong sekta? Dati kang Katoliko? O ano ang nagtulak sa iyo? Bakit gusto mong pumasok sa Islam? Ay, pinapunta ko ng asawa ko kasi dati ay bagong ako na asawa. Nauna na pala ang asawa niya, masyaallah. Nauna pa misis kung ano wala ng pag-alilangan. So handa mo bang sundin ang katuruan ng Islam, kapatid? Opo. Yan. Handa mo tuloy na paniniwalaan mo na isa na lamang talaga ang Diyos na dapat sambahin. Opo. Kaya Kung gan- sama ko sa asawa ko para tanayan ko nga magsama kami. Kung gano'n sabihin mo ang katagang ito ng buong puso mo, Asyhadu Asyhadu an la Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Ako ay sumusumpa Ako po sumusumpa na walang ibang Diyos na walang ibang na dapat na sambahin dapat sambahin kundi si Allah. kundi sa Allah. Ako rin ay sumusumpa Ako ay sumusumpa na si Muhammad na si Muhammad ay kanyang huling propeta. na kanyang huling propeta. Ako rin ay sumusumpa Na ako po'y sumusumpa na ang Quran na ang Quran ang natitira na lamang ang titira lamang totoong salita ng Diyos. totoong salita ng Diyos. Binabati kita, kapatid. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganun din sinabanggit sa banal na Quran, ang sino mang Kristiyano, Hudyo, Protestante o anuman ang kanyang reliyon na siya ay pumasok sa Islam, ang lahat ng kanyang kasalanan ay pinatawad ng Allah. At tulad siya ng isang bata na walang bahid, dungis o munti mang kasalanan. Pinabati ko ang dalawa nating kapatid na ito na pumasok sa Islam. Sila ay kabilang nasa pananampalatayang Islam. At sila ay nakahigit sa ating ngayon sapagkat tayo may kasalanan na tayo, samantalang sila wala pang kasalanan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yan pa ba si Ustad? Bibigyan natin ng pangalan mo. Bigyan mo ng pangalan ko pa sa bibigyan natin ng pangalan. Para mabigyan po kayo ng pangalan. Pangalan.